Okay, sige, simulan natin tong kwentong pinadala mo sa amin. Medyo mabigat to ha. So ikaw, 27M at ang fiancé mo, 29F, malapit na, ilang linggo na lang sana ang kasal. Oo, malapit na nga raw. Pero biglang may sumingaw na impormasyon galing sa kaibigan ng fiancé mo, si Joss. Tama, may sinabi si Joss tungkol sa nangyari nung time na break sila nung listener natin. Hindi lang daw basta may ibang nakadate. Ah, may iba pa pala. Oo, may sinabi si Joss na may nakahook up din daw sa isang girls trip, yung fiancé. Wow, okay. So, itong listener natin, syempre gulong-gulo, sabi niya kailangan niya talagang malaman yung buong katotohanan bago ituloy ang kasal. Kaya nag-decide siyang alamin pa yung mga detalye. Okay, so paano niya sinubukang i-confirm yung kwento? Kasi sabi mo nga, alam niyang yung ibang kaibigan baka hindi magsalita dahil sa closeness nila, di ba? Oo, tama. Alam niya na mahirap kumuha ng info sa iba. So binalikan niya si Joss. Kinausap niya ulit, humingi ng more details, at kung may ebidensya ba. May naipakita ba si Joss? Well, ang sabi ni Joss, napansin daw niya na itong si fiancé parang iniiwasan pag-usapan yung specific trip na yon. Lalo na sa text daw. Karamihan daw ng away nila ni fiancé, usually personal, hindi via text. Pero ayun na nga, may pinakitang text messages si Joss galing mismo sa fiancé pagkatapos ng trip. So yung text messages mismo ang naging patunay para sa kanya, yung mismong ebidensya. Oo, yun na raw yun. Sabi ng listener natin, doon sa texts, kinonfirm mismo ng fiancé niya na may nangyari nga. May nangyari sa kanila nung lalaki doon sa trip. Grabe. Sinabi pa nga raw sa text na nasa rear view mirror na niya yon. Ayaw na raw niya ng lecture about the past kasi focus na daw siya sa future nila. Ah, so parang move on na tayo ang dating. Parang ganon. Pero sabi ng listener, kahit may hinala na siya dati at kahit umamin na noon si fiancé na may nakita siyang iba nung break nila, iba pa rin daw talaga yung impact nung nakita niya mismo yung text. Kasi black and white na, ano? Oo doon daw talaga naging totally real lahat. Nag-express naman daw ng regret si fiancé sa text. Sabi niya, pero wala na raw epekto sa kanya. Hindi na nakatulong sa sakit. Okay. So dahil may ebidensya na siya, anong ginawa niya? Kinonfront na niya. Oo, kinonfront na niya. Sabi niya, pagharap pa lang daw niya sa fiancé niya, sa itsura pa lang alam na raw niya agad. May guilty look daw talaga. At umamin naman? Umamin daw agad sa lahat. Kasi ang paliwanag daw, kaya hindi sinabi agad or tinago. Akala kasi ni fiancé, naburan na ni Joss yung mga text messages nila. Ah, akala niya walang trail. Okay? Oo, akala niya walang proof. Tapos nagpaliwalag na raw si fiancé. Yung time daw bago sila nag-break, nung seryoso na yung usapan about sa kasal, dun daw siya nagsimulang mag-worry. Nag-worry saan? Na baka may nami-miss out siya. Alam mo yun, nakikita niya yung mga single friends niya, parang naiinggit sa mga nagagawa nila. Ah, yung tinatawag na FOMO, Fear of Missing Out. Oo, yun nga raw, FOMO. Kaya nung nag-break kayo, parang nakita niya yon as a chance na i-explore yon. Naghanap daw siya ng validation sa ibang lalaki. At doon na nangyari yung sa girls trip. Doon na nga, sabi ro mismo ni fiancé, naka-feel daw siya ng temporary high nung time na hinahabol siya nung guy, yung attention. Pero afterwards daw, mas lumala pa yung feeling niya about herself. So, nag-backfire din pala? Oo, parang ganun. Sabi pa raw niya, yung breakdown nila, yun yung nagpakita sa kanya kung ano talaga yung importante. Doon daw niya na-realize na wala naman pala siyang nami-miss out. At na-prove daw na sila talaga yung para sa isa't isa. Yan daw yung realization niya. Okay. Habang nagpapaliwanag si fiancé, anong reaksyon nitong listener natin? Sabi niya, halos hindi raw siya makapagsalita. Nakikinig lang daw siya. Sobrang numb daw yung feeling niya, parang manhid. Paulit-ulit daw siyang tinatanong ni fiancé, magsalita ka naman. Pero anong isasagot niya, di ba? Oo nga Sabi niya, anong paraw ba ang sasabihin niya? Para sa kanya, yung actions, sapat na. Paulit-ulit daw humingi ng tawad si fiancé sa pagtataksil. Tinanong niya ba kung bakit hindi naging honest agad? Oo, tinanong niya. Ang sagot daw, ayaw daw siyang mawala dahil dun sa tinawag ni fiancé na pinakamalaki niyang pagkakamali. Kaya tinago. Okay. Tapos,
Ano yung usapan tungkol kay Diyos? Yung nagbunyag? Oo. Consistent pa rin daw si fiancé na hindi noble yung motibo ni Diyos, na parang naninira lang daw. Pero ang sagot daw ng listener natin, hindi na importante yung motibo. Ang importante, totoo yung sinabi. The truth is the truth, ika nga. Tama naman. Tapos, tinanong daw siya ni fiancé, kaya pa ba natin to? Kaya mo pa bang lampasan to? Mahal na mahal daw siya at fully committed na raw si fiancé. Anong sagot niya? Hindi niya raw masagot yung gustong marinig ni fiancé. Ang nasabi lang daw niya, mas mabuti ipospone mo na yung kasal. Kailangan daw niya ng space para ayusin yung nararamdaman niya. Nag-agree ba si fiancé sa postponement? Ay hindi, tumutol daw agad. Sabi ra ni fiancé, hindi dapat ito yung mag-define sa kanila. Siya pa rin daw yung babaeng gusto niyang pakasalan. Nakiusap daw na wag siyang sukuan. Pero buo na yung isip ng listener natin tungkol sa postponement noon? Oo, sabi niya parang kung gaano kadesidido si fiancé noon tungkol sa break, ganun din daw siya kadesidido ngayon tungkol sa postponement. Hindi na raw choice yon para sa kanya, kundi necessity. So, hindi sila nag-aaway na sigawan? Hindi naman daw sigawan pero nalabas daw lahat. Umiyak daw ng husto si fiancé. Nabihira daw mangyari based sa kwento niya. Tapos sabi niya, ang weird daw sa feeling na iwanan siyang umiyak. Yung first instinct niya raw, i-comfort ito. Natural lang yun, di ba? Oo, pero sabi niya sobrang wasak din daw siya para magpanggap pa or to offer comfort. Nasaktan na raw siya dati pero iba daw yung sakit na to. Sakit na alam niyang si fiancé lang ang makakagawa dahil sa lalim ng connection nila. Hay, ang bigat. So, postpone nga ang kasal. Yes, postponed. Alam daw niyang tama yung desisyon na i-postpone. Yung reason daw kung bakit hindi pa niya totally kinakancel. Kasi sobrang nasa gitna pa siya ng emotions eh. Sakit, galit, lungkot, panlalamig, halo-halo daw. Ayaw niyang mag-decide ng permanent habang ganun. Oo, gusto niya munang luminaw yung isip niya bago gumawa ng final decision. Kailangan daw ng clarity. Okay. So, ano na yung state nila ngayon? Ayun, naikwento niya kung gaano siya kasigurado dati sa kanila. Si fiancé daw talaga ang partner niya sa lahat, yung the one niya. Minsan pangaraw, medyo may ere pa si fiancé about their relationship compared sa iba. Parang kami yung goals, ganun. Tapos ngayon? Ngayon, sabi niya, pakiramdam niya ang tanga-tanga niya. Kasi super confident siya tapos wala pala siyang alam sa mga nangyayari behind his back. Ang sakit nun sa ego din. Oo, sabi raw ni fiancé, ako pa rin naman to yung taong mahal mo. Pero para sa listener natin, hindi na eh. Kasi may part pala ng buhay nito, may sikreto na tinago sa kanya. Sinusubukan daw niyang intindihin pero ang gulo pa rin daw talaga. Hindi siya sure kung kaya niyang ma-overcome ito. Paano yun sa mga bisita? Nasabihan na. Oo, naabisuhan na raw lahat about the postponement. Siyempre, may mga nagtanong daw kung bakit, pero naging vague lang daw siya sa sagot. Sobrang nahihiya raw siya. Understandable naman yon. Tsaka, naaawa rin daw siya sa mga bisita, lalo na yung mga may budget constraints na nakapag-book na ng flights, hotels, nakapag-file na ng leave. Ganun na daw sila kalapit eh. Ilang linggo na lang sana. O nga. Sabi niya, parang hindi niya buhay to. Kasi kailan lang daw ang saya nila, nagpaplano ng kasal, pinag-uusapan yung honeymoon, may surprise destination pa nga raw sana siya para kay fiancé, yung lugar na matagal na nitong gustong puntahan. Tapos, ngayon, eto sila. Hindi niya alam kung saan sila pupunta from here, hindi niya alam anong mangyayari sa future nila. Yan yung kwento niya. Grabe. So, sa ngayon, nasa stage siya ng confusion, pain, numbness. Malinaw na kailangan niya talaga yung space na hiningi niya para makapag-isip. Malayo muna sa bigat ng lahat. Oo. At siguro, isang tanong na lang na maiiwan para sa'yo na dumadaan sa ganito or para sa listener natin. Kapag yung tiwala nasira ng ganito kalalim, lalo na't may secret life pa lang nag-exist, paano mo malalaman kung yung pundasyon nyo kaya pa bang ayusin? O baka nagbago na talaga yung relasyon in a way na hindi na maibabalik? Ano yung mga kailangan mong makita o maramdaman para malaman mo kung ano na ba talaga yung next step